Kaya ako to binablog, sana wag mangyari ito sa iba, no? Biruin mo, nahatak na yung sasakyan, naibayad niya pa yung 3 buwan na utang niya. No? Tapos ngayon, sasabihin ngayon ng customer service o ng bangko, pay off na. Aray ko, sir, narepo sasakyan namin. Paano namin mare-redeem? Under bank. Na ako sa kung anong nangyari. May maitutulong ba ang repossessor para mabawi ang kotse namin? Mali kasi ang information sa amin ng repossessor. Ang sabi niya, once na makabayad kami ng past due, ibabalik din niya ang sasakyan namin. Kaya ibinigay namin ang susi. Nung makabayad kami, di niya pala alam ang proseso. At nang tumawag ako sa customer service ng bank, kailangan daw pay off. Aray ko. O yun, mga karepo, no? So ito na, tinawagan ko to, nag-usap kami. Isa sa malaking problema, alam niya kasi kung ilang buwan ang past due niya dahil may kausap na siya sa collection department. Ang problema, itong nag-attack sa recovery. So, hindi ito magja-jive kasi nga, ang gusto ng collection, makakolekta. Ang gusto ng recovery, ma-recover. So, anong nangyari, nung time na hinatak, nataranta siya, so naibigay niya. At the same time, alam niya kung magkano yung babayaran, sabi naman sa kanya ng repossessor na kapag nakabayad siya, ibabalik daw sa kanya, itatry pa mismo sa bahay niya, yung sasakyan. Totoo ba to? Yun, mga karepo, no? Ako, totoo lang, siguro part ito ng strategy ng repossessor. Syempre, kailangan ko rin sabihin sa inyo ito, no? Kung ano yung totoo, na totoo bang iba drive ito ng repo man pabalik sa iyo. Sa tagal ko pong nasa bangko, wala pa po akong naibalik na sasakyan sa client. The usual po ito, tinutubos nila ito sa head office. Then, after niya mabayaran, bibigyan po siya ng gate pass. Siya po ang kukuha sa warehouse. Hindi po ang repo man ang magdadala. So, ayun nga po ang masakit na pangyayari. Hindi rin nabanggit na sa kanya ng repo man na pay off na pala ito. No? Pero siyempre may kausap siyang iba na collector. Ang ginawa niya, binayaran niya. Kasi sabi din naman daw ng repossessor na once na makabayad ka, ibabalik ko sa iyo yung sasakyan. So, ang problema nito, doble sakit sa ulo ang nangyari sa kanya. No? Kaya ako to binablog, sana wag mangyari ito sa iba, no? Biruin mo, nahatak na yung sasakyan, naibayad niya pa yung 3 buwan na utang niya. No? Tapos ngayon, sasabihin ngayon ng customer service o ng bangko, pay off na. So ito, napakasakit nito mga karepo, ano? Biruin mo, ini-expect mo ngayon dahil nakabayad ka, tutulungan ka ng repo. Kaya tanong niya sa akin kung matutulungan ba siya ng repossessor. Ang sagot ko, hindi po. Kasi ang decision making niyan, nasa bangko na po, nasa head office na ng bangko. So yan, ire-report na lang ng repo man yan na nahatak na. Pero ikaw na nahatakan, the usual po niyan, kung papayagan ka makabayad ng updating, then together with the penalties and charges, tsaka yung charges ng pagkakahatak, o yung tinatawag nilang legal fee, including na rin po doon yung warehouse fee, no? O yung operational expenses din nila. So, lahat po yun i-charge sa iyo kapag ka nahatak na. So, ito nga, nung nag-usap kami nung follower ko, 2 years na lang ang utang. So, sabi ko sa kanya, kinumpit ko medyo malaki pa yung babayaran niya. Siyempre, nahatak yan, may malaking charge yan. Kaya tinanong ko kung practical ba na tubusin pa niya. So sabi niya, pipilitin daw niya kasi sayang naman daw yung binayad niyang 3 buwan. Opo, mga karepo, hindi na po basta-basta na
ano yun, nababawi yun, no? Kasi pumasok na po sa account ng bangko. Kaya kung nahatakan po kayo, wag po kayong magsasarili ng bayad. Kailangan i-confirm nyo yan sa bangko. Lalo na kung pinasok nyo yan doon sa account number ng auto loan, ang bangko, kain lang ng kain yan. Oh. So, ayun mga karepo, no, ang pinaka-advise ko sa kanya, sige, kung practical na tubusin niya. Ngayon, maaaring hindi daw niya kayanin na bayaran ng buo dahil aabutin ng 400 mahigit. Sabi ko, may malalapitan naman tayo na pwede kang tulungan doon sa kakulangan, ipe-pay off si bangko. Ngayon, halimbawa, kung 450 yan, sasabihin nitong financing na pwede magbayad hanggang ano lang kami diyan, hanggang 350 lang kami. So yung kulang na 100,000, mag-equity ka. So ayun mga karepo. So malaking abala. So malamang itong isang repo man na to, magagalit na naman sa akin itong mga to. Malaki kasing abala yung hindi nyo pinapaliwanag ng gusto, no? So, kawawa din naman kasi yung mga kliyente o yung borrower na walang alam tapos willing naman tubusin. No? Lalo na ngayon, naihulog tuloy yung pera niya. Dapat sinabihan nyo muna, wag munang magbabayad until na makailangan, makuha niya muna kung magkano talaga yung pay-off amount. Kaso nga lang, pinangakuan kasi na, sige, makabayad ka, dadalhin ko sa yung sasakyan. So, ayun, medyo malungkot na pangyayari. So, sana ito maging aral dun sa iba. No? Kung na-surrender nyo yan, wag muna ho kayo magbayad. Kunin nyo muna kung magkano yung babayaran nyo sa bangko. Katulad yan, iba-iba ho kasi ang ang galawan ng mga bangko. O nung financing, merong iba, papatubos sa'yo, plus 2 months advance. The usual, yun ganun. Pero meron nga ako isang bangko narinig ipapatubos sa'yo, plus 6-month advance. No? So, iba-iba po. Pero marami po na kapag ka nahatak na, surrender na, hindi na po pinatutubos, pay off na po. So, yun po yung masasagot ko dun sa ating follower na lumapit. Sana matubos pa niya yung sasakyan.